Malayo pa pero malayo na. Kasi sino ba mag-aakala na yung dating nangangarap lang, ngayon kahit papano nadadala na yung family niya dito sa Japan. Minasan konnichiwa, Aira des, your full-time mom here in Japan. 4 na araw na simula nung dumating yung mama ko, pati na rin yung anak ko galing Pilipinas. At itong bunso natin na si Misaki-chan, sobrang na-addict na sa kuya niya. Une-sawa? Une-san, janakute, uni-san. Une-sawa? Naku, mahirap makipagtalo, kayo na lang ang mag-adjust. So ang onechang po sa Japanese ay ate. Ang unisang naman ay kuya. Pero dahil nga maliit pa siya, hindi niya ma-pronounce na maayos yung kuya, kaya naman ang sinasabi niya ay onechang. At kapag kinorek mo siya, magagalit siya. Lumalabas yung kanyang kamalditahan at binubugbog niya yung katabi niya. Bakit kaya pag cute yung nagmaldita, ang cute pa rin, pero pag pangit yung nagmaldita, ang sarap sa pakil. So ang ginawa ko, dinala ko siya sa kwarto ng kuya niya para tumigil na yung kamalditahan niya. Pero pagdating dun, ayaw niyang buksan yung pintuan. O diba, maldita, pero may manners. Pero bakit pag ako yung tulog, sinasampal niya ako? So hinintay na nga lang niya magising yung kuya niya at pagkakita niya, naku po, tuwang-tuwa na naman siya. Hindi na naman siya mahihiwalay dyan maghapon. Alam niyo bang first time sila nagkasama-sama magkakapatid? Pero parang sobrang close nila. Parang matagal na sila magkakasama. Tanggap niya ng mga kapatid niya to. Kailangan niyang alagaan, kailangan niyang bantayan. At yung maliliit naman sobrang habol sa kuya nila. Lalo na tong isang maliit na to. Gusto niya sa kanya lang yung kuya niya. Napakasaya ko kasi napakabait ng kuya namin. Alam niyo ba, sobrang lambing niya sa mga kapatid niya. Inaalagaan niya maghapon. Tapos hindi siya napapagod makipaglaro sa kanila. Hey, makita! So maya-maya pa nga dahil 9:30 na, pinilit na ng papa niyang pumasok si Kaoru-chan sa eskwelahan kasi ayaw pumasok, gusto lang niya makipaglaro sa kuya niya sa bahay maghapon. Pero hindi mo naman masisisi kasi nga first time niya talaga nagkakuya. So dahil nga pumasok na yung ating mga estudyante, naisipan kong dalhin yung mama ko sa si Kurt sa Apita. So nagpipicture taking nga kami dito mag-ina nang biglang nakisingit si Agent Cynthia. Don't look at the light! Naku na, konti na lang makakatikim na tayo. Wala nang oras, tara na nga. So dinala ko po sila dito sa Apita, malapit sa bahay namin. Kasama ang aking pogi asawa. Alerto na yung nanay ko sa tuwing may tatapat na camera. Tignan nyo, ha? Sa isang sulit mo ay nabihan ako para ano ba yan? Hindi ko mapigilan yung sarili ko. Sumasama na naman ako. Magseryoso na nga tayo. So habang namimili si Kuya Kurt, gusto ko kayong kwentuhan ng konti about sa aking nakaraan. So alam niyo ba, bago ako pumunta ng Japan, Sana all. Naku, ipamili ko nga muna siya dito sa Hanis nang matigil. So ayun na nga, habang namimili yung nanay natin saka si Kuya Kurt, kikwentuhan ko muna kayo ng konti about sa buhay ko. Alam niyo ba nung bata pa ako, pag tinatanong ako ng mga matatanda sa paligid ko, anong pangarap mo paglaki mo? Yung ibang bata ang isasagot, gusto ko maging teacher, gusto ko maging doktor, gusto ko maging veterinarian para magamot ko yung mga pusa sa kalye. Pero ako, ang lagi ko pong isinasagot, gusto kong pumunta sa Japan. Hindi ko alam kung saan yung Japan, pero tumatak siya sa isip ko kasi yung lolo ko, lagi na lang siya nagsasabi sa akin na, Pokwang, paglaki mo, mag-Japan ka na lang para yumaman tayo. Uy, pagpasensya nyo na yung video kasi yung nanay ko gandang-ganda sa akin kasi daw medyo nawawala na yung tigyawat. Balik tayo sa kwento ko. So, kahit na nag-teenager ako, nagkaanak ako ng isa, ayan si Kuya Kurt, mahirap pa rin yung buhay namin. And wala na talaga akong pag-asang maka-Japan and nakalimutan ko na siya. Hanggang sa isang araw, bigla na lang meron kaming isang mabait na kamag-anak na tinulungan ako para makapag-Japan. And sobra talaga yung papasalamat ko sa kanila kasi nga kung hindi dahil sa kanila, wala ako dito. Pero kahit na nandito na ako, hindi ko pa rin na-realize na natupad na pala yung pangarap ko nung bata ako. Kasi nga pagdating dito, puro trabaho, puyat, pagod, tapos yung pera ko ay sakto lang pampadala sa mga
pamilya ko sa Pilipinas. Hindi ko kayang kumain ng napakasarap na ramen, mag-shopping at i-enjoy ang Japan kasi sakto lang yung pera ko. Nung time na yun parang sapat na lang sa akin na makapagpadala para may pambili ng gatas yung anak ko, may pambili ng diaper, kahit pa paano makatikim ng bagong damit, makakain sa Jollibee, maranasan yung mga bagay na hindi ko kayang ibigay nung nandun ako. So napunta ako sa Japan hindi dahil sa pangarap ko siya nung bata ako, kung hindi kailangan kong pumunta dito para sa pera. At dahil sa pera, nawalan ako ng pagkakataon na maalagaan ko yung anak ko. Kaya naman merong isang part dito sa utak ko na nagsasabi na itong pera na ito yung reason kung bakit nawalan ako ng chance na alagaan at palakihin yung anak ko. Mabuti na lang talaga na palaki siya ng maayos at sweet ng nanay ko. Nainggit sa agency, subuan natin. Isa talaga. Gusto nga rin subuan ni Kurt yung papa niya, kaso nga lang alam mo naman yung mga Hapon, mahiyain. So after nga namin kumain, nagli-lipstick si Agent Cynthia. Kaya pala pag alis namin ng bahay, sabi ko, ang ganda ng lipstick niya. Parang parehas kami ng lipstick. Lipstick ko pala to. Maldita. Inggitera na, pakialamera pa. Tapos yung anak ko, gusto na naman ng basura. Kaya sabi ko sa kanya, wag ka dyan, madaya yan. So sabi ko sa kanya, doon na lang tayo sa 300 shop. Kasi doon, 300 lang. May stuffed toy ka na, malaki pa. So sa mga nagtatanong nga po pala dyan sa comment section kung ba yung anak ko, wag po kayong pipikit ngayong gabi kasi baka po hindi na kayo masinagan ng araw bukas ng umaga. Malambing lang po talaga yung anak ko at laki kasi siyang lola. Tapos mahilig siya sa mga cute, kaya naman kung hindi ka cute, wag ka na umasa. Bago umuwi, bumili sila ni Papa Toma niya ng donuts pasalubong sa mga kapatid niya at saka ng konting kakaninang Japan kasi mukha daw masarap sabi ni Mama. Pero masarap naman talaga. So hanggang dito na lang mga sisi. Thank you for watching. See you sa next vlog. Bye! Sakto.